Ito pong ikikwento ko sa inyo ngayon ay nangyari sa amin nang mapagpasyahan namin ng boyfriend ko na magbakasyon sa Baguio noong 2017. Hindi naman nalingid sa kaalaman ng lahat na ang Baguio ay sikat hindi lamang sa mga tourist destination kundi maging sa mga kakatuwang kuwento maipaliwanag. Maaaring dulot na rin ng lamig ng panahon, pagkapal ng fog at sa katahimikan nito. Budget friendly ang itinerary namin doon, Sir Red. Kumbaga pinagkasya na lamang po namin pareho yung budget namin para ma-enjoy ang pamamasyal. So naghanap pa nga po kami sa Facebook ng transient sa Baguio na sasakto sa aming budget. Meron po kaming isang nakita na talagang okay. May sariling CR, kusina, isang kwarto at meron pang ang heater sa paliguan. Ang transient na ito, Sir Red, ay 1K plus pesos. May wifi ka na, malapit sa sentro which is very accessible. Kaya yun na ang pinili namin. I'm very sorry pero hindi ko na lamang po babanggitin kung saan. So lumuwas kami ng Baguio at napaaga pa nga po yung biyahe namin. So dahil nga alas 12 pa po ng tanghali yung check-in namin, kinuha na namin yung oportunidad para simulan na ang pamamasyal. Gawa nga din ng first timer po kami na makaakyat sa Baguio. So kahit marami na kaming napuntahan, napansin ko na yung oras pa rin for check-in ay maaga pa. Kung kaya't kinontak ko na yung caretaker ng transient na kung pwede ay makilagay na lamang kami ng gamit dahil mamamalengke na lamang muna kami na siyang pampatay ng oras. Pumayag sila pero hindi pa talaga pwedeng mag-check-in gawa nga ng naaktuhan pa nga namin silang naglilinis pa lamang ng room. So dahil nga doon, iniwan na namin ang mga gamit at nagtuloy na sa palengke. Hanggang sa dumating na ang check-in time. Doon ay malaya na namin talaga na napasok ang room na amin pong napili. Ang unang impression ko sa unit ay maganda. Maaliwalas talaga dahil naroroon lamang din siya halos sa katapatan ng hallway na sabog ang liwanag. Although nasa bandang dulong unit na po yung nakuha namin na pangdalawahan since yun na daw po ang pinaka-available. Since kami nga ang pinakahuli na unit, doon ay kapansin-pansin ng katahimikan. Yun bang parang wala kaming kasama sa buong building. Hindi na rin po namin masyado pang inisip yun dahil sabi ko nga mas punong-puno kami ng excitement gawa ng first time kami sa Baguio. So nung oras na magluluto na kami, bigla kong naalala na hindi pala kami nakapagdaan o nakabili ng pampasarap doon sa aming lulutuin. Kung kaya't pinababa ko na lamang po ang aking boyfriend doon sa mini grocery na nakita namin malapit sa transient. Since ako naman ang nakatoka sa pagluluto, nagpresenta na rin si boyfriend na siya na ang bibili ng kung ano pa ang kulang. Tanghaling tapat pa nga po noon, Sir Red, kaya hindi na rin naman ako natakot or sumagi sa isipan ko ang kung ano-ano. Gawa nga din po ng kaming dalawa lamang, binilinan ko na lamang si boyfriend na ilock yung pinto at tawagan na lamang niya ako kapag naririyan na siya sa labas. So ako bilang busy, inuuhan ko na lamang po siya nang hindi na nililingon pa. So after ilang minuto, narinig ko na yung boses ni boyfriend. "Be!" wika niya. Inacknowledge ko pa iyon at ang sabi ko, "Sandali lang, naghihiwa pa." Hanggang sa tumawag siya ulit. Nung panahon na iyon, binuksan ko na yung pinto. Pero Sir Red,
Malamig na hangin ang sumalubong sa akin pagkabukas pa lamang nito. Natulala ako ng ilang segundo dahil sa isip-isip ko, gago yun ah, nasaan yun? At sinilip ko pa po talaga ang labas ng pinto pero wala pang tao. Trinay ko pa nga pong lumabas at tinawag ko si boyfriend. Be, sabi ko. Hanggang sa totally na-realize kong wala talagang ibang tao. Doon na ako nilamon ng hilakbot. Wala pa pala si boyfriend. Wala din ako napansing kahit na sino, kahit isang tao sa floor namin na iyon. Hindi ako magkakamali na may gumaya sa boses ng boyfriend ko. Natameme ako ng ilang minuto hanggang sa dumating na talaga siya. Nung una, hindi ko sinabi sa kanya ang nangyari sa akin kasi una ayoko pong masira yung trip namin. Sayang naman din kasi kung uumpisahan ko ng ganito. So matapos nun, doon ko na-realize na totoo yung mga sinasabi nilang mga maaaring kwentong katatakutan sa Baguio na dapat nga daw piliin ng maigi kung saan ka mag-o-overnight o pansamantalang tutuloy. Nang lumabas kami matapos nga po kami makapagluto, napansin ko talaga na medyo may kalumaan na ang dulong bahagi ng transient namin. So imbes na doon ko na ibaling lahat ng powers ko, nag-ikot na naman kami at sinunod yung itinerary namin nung first day. Hanggang sa inabot na nga po kami ng gabi at doon ko na talaga naramdaman ng pagod at antok kung kaya't nag-usap na kami ni boyfriend na umuwi na. Sakto pag uwi namin sa transient, marami ng tao sa katabing unit. Maingay din sila kaya kahit papaano medyo nakampante ako. So nag-dinner pa kami at nag-chill ng kaunti. Uminom din kami ng beer. Nung patulog na nga kami, doon ay napansin ko rin na yung katabing unit namin kanina na tawanan ng tawanan at kwentuhan ng kwentuhan ay natahimik na rin. Pero wag ka, Sir Red. Mas gugustuhin ko pa nga na maingay yung kabilang unit kasi nung oras na iyon, doon ko na naman naramdaman na napaka-unsettling yung feeling doon sa lugar. Doon kasi sa kwarto ay may double deck na bed since dalawa lang naman kami noon. Yung mga gamit namin ay doon namin inilagay sa taas habang kaming dalawa ni boyfriend ay natulog doon sa baba. Wala pa nga po akong sinasabi sa boyfriend ko nung time na yun. Pero bigla na lamang siyang nagkomento na parang kakaiba din ng kanyang nararamdaman. Kinilabutan pa nga ako, Sir Red, dahil inamin niya sa akin na parang ang dami-dami daw namin doon sa loob ng room. Parang may kasama kami at hindi lamang yun. Para daw kaming tinititigan. Parang may nakatingin sa bawat kilos namin. Napaka-uneasy nung feeling namin nun kaya kada may magsi-CR, sasama talaga yung isa automatically. Hindi naman kami talaga natulog nung buong gabi dahil hindi po kami komportable. Pilit ko mang ipikit ang mga mata ko dahil baka mamaya bigla na lamang meron pong lalabas na figura at makikita ko pa. So pabaling-baling lamang kaming dalawa. Ginusto pa nga namin na magkwentuhan sa mahinang boses pero hindi na namin nagawa dahil pinakikiramdaman talaga namin buong magdamag ang aming unit sa transient na yun. Hindi man kami nakatulog ng maayos, kinabukasan ay gumayak pa rin kami para mamasyal muli and kagaya nung kahapon, pinush ko na halos na wag umuwi dun sa transient kahit na pagod at antok pa kami. Doon ko na rin
totally inamin sa boyfriend ko yung nangyari kahapon at maging siya ay nag-agree na talagang iba ang feeling niya sa lugar na yun. Ayaw na nga lamang daw po niya na sabihin sa akin dahil sa pag-iisip na baka matakot lamang ako o makapag-invite pa kami ng hindi magandang nilalang. I mean yung hindi maganda na vibe doon sa mismo transient. Hindi na nga din po namin sinagad yung check-out time namin kahit bandang alas 6 or alas 7 lamang. Basta nagpaalam na kami dahil mabigat na talaga ang aming pakiramdam. Sakto naman din Sir Red na meron nang naghihintay na bus na paluwas ng Maynila. Doon na kami nakapagpahinga at nakatulog. Hindi pa kami nakakabalik muli ng Baguio since then. Maraming salamat sa pagpapaunlak na mabasa ang aking kwentong ito. Since pandemic, listeners nyo na po kami Sir Red at matagal na rin akong kinukulit ng boyfriend ko na isend ko daw sa inyo ang naging experience namin sa Baguio. Once again, maraming salamat sa inyong pakikinig. At inyong napakinggan ang tampok na One Shot Tagalog Horror Story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.